Nirereklamong isang pribadong ospital sa Valenzuela na labis daw kung manggipit. Hindi raw kasi palalabasin ng pasyente o kaanak nito hanggat hindi nababayaran ang kanilang bill. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. February 26 nang makuna ng CCTV ang babaeng ito sa loob ng opisina ng isang pribadong ospital sa Valenzuela. Ilang oras siyang nakaupo sa opisina kasama ang isang security officer. Maya-maya, tumayo ang babae na tipong nagpapaalam na umalis pero hindi siya pinayagan. Ang insidenteng yan, tinawag na palit-ulo scam ng PNP at Valenzuela LGU. Ang babae pala kasi sa video, hinold umano ng ospital hanggat hindi sila nakakapagbayad ng bill. Kailangan kung gusto nila kumain, kung gusto nila umuwi sa bahay, kailangan may dadalihin na isang kamag-anak. Required silang magpalit ulo bago ho sila makalabas. Kwento ng kuya ng babae, sinama niya lamang ito habang inaasikaso ang paglabas ng labi ng kanyang misis na namatay sa ospital. Umaabot ng halos 800,000 piso ang kailangan nilang bayaran at 70% nito ang kailangan daw isettle kaagad ng mga naulila. Inalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Ayaw nilang pumayag na 50K lang ang ibigay. Pumayag lang daw ang ospital na pakawalan ng biktima matapos itong lumapit sa mga pulis. Pero pinilit pa rin sila mag-promissory note na sobrang laki naman ng singil. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K, tapos yung balance din sa ibang araw. Hindi ko po alam saan nakukuha ng gano'ng kalaki. Kaya hirap na hirap din po kami nun. Ikinasama rin ng loob ng complainant ang tila pagbabanta ng ospital na ititigil ang paggamot sa kanyang misis nung nasa ICU pa ito kung hindi magbabayad. Nanghiram ako sa mga kasama ko sa trabaho, nanghiram ako sa mga kaibigan ko, nanghiram ako. Kasi nagsabi sa akin yung ICU, baka itigil daw yung gamot, wag hindi daw, hindi ako nakapagbayad kahit magkano. Bago ito, may isa pa palang na biktima na 3 araw hinold o hindi pinalabas ng ospital mula noong February 14. Gaya ng naunang biktima, namatayan din ang asawang nasabing complainant. Pinayagan din siyang ilabas ang labi ng mister. Pero hindi raw pwedeng umalis ang biktima hanggat hindi bayad ang mahigit kalahating milyong pisong bill. Hindi ko na po alam kung ano po ang gagawin ko po. Kasi nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa hospital, kaya hindi ako makatulog, kakaisip kung ano pong gagawin ko. Maswerteng nakatakas lamang daw sa likod na bahagi ng paggamutan ng biktima. Ang naturang pribadong ospital, diretsahang pinangalanan ng Valenzuela LGU. Nakasanayan na ng ACE Medical Center, ewan ko ba kung bakit napakalaking hospital ito, negosyo po ito, may gastusin sila. Pero meron naman paraan po of holding on doon sa mga pasyenteng hindi makabayad po, no? Ang pag-withheld ng death certificate, ang pag-withheld, pag-sign po ng promissory note, those are the usual natin practice. Pero po, yung pag-illegal detention na po, ang pag-detain po sa tao na talaga pong aping-api na, yun po ay hindi po acceptable po para sa akin. Base sa Republic Act 9439 o Anti-Hospital Arrest Law na naipasa noong 2007, bawal mag-detain ng pasyente o kaanak nitong hindi makapagbayad ng hospital bills o iba pang medical expenses. Naisabatas din ng Republic Act 10932 o Anti-Hospital Deposit Law na nagbabawal naman sa mga pagamutan na maningil ng bayad bago tugunan ng atensyong medikal ng isang pasyente. Aminadong Valenzuela City LGU, hindi na bago ang ganitong insidente lalo't mula noong taong 2019 ay may natatanggap na silang halos kaparehong reklamo. Ang problema, tila taliraw ang kamay ng lokal na pamahalaan dahil marami sa mga humingi ng tulong hindi naman tumutuloy sa pagreklamo at pagsasampa ng kaso. Pinuntahan ng News 5 ang sangkot na ospital pero walang humarap sa amin at nagpaiwan lamang sila ng numero. Sa ngayon, nagsampa na ng reklamong serious illegal detention at slight illegal detention ng mga biktima laban sa ilang tauhan ng ospital at security agency nito. Sa isang counter affidavit naman, sinabi ng pamunuan ng ospital na walang illegal detention na nangyari. Nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa Department of Health para maimbestigahan din ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline,
mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.